Bakit ko naman siya mamimiss nandito ka? Huwag ka na magalit sa akin. Ito na naman tayo sa usapan na ganito eh. Siguro yung mga ginawa natin, nagawa niyo na ng ex mo. 5 years ba naman kayo eh? Tapos munti ka na kayo magpakasal. Siguro kung hindi naging tayo, tapos bumalik siya ng Pilipinas, siya pa rin yung pipiliin mo, no? At kaya siguro pangarap mo na magpakasal kasi nakikita mo ako sa ex mo? Ano? Gusto mo matupad yung wedding na pangarap nyo? Kaya gusto mo na magkaroon tayo ng negosyong dalawa? Kasi yun yung daudot yung pangarap, ha? Tapos yung mga pinupuntahan natin, nakita ko yung dati sa cellphone mo eh. Pinuntahan ninyong dalawa. Rebound mo lang ba ako? Kaya ba ako lang yung pinipili mo ngayon dahil hindi ka pa binabalikan ng ex mo? Gabi-gabi mo ba siyang iniisip? Ha? Kapag ba pinuntahan natin yung napuntahan nyo na, siya yung naaalala mo? Kung ano-ano na naman pinagsasasabi mo. Kung rebound kita at hindi kita mahal, hindi sana ako ganito sa'yo. Hindi kita pipiliin. Hindi ko iiwan pati pamilya ko na nagse-celebrate para lang mapanatag yung kalooban mo. Ang dami ko nang pinatunayan sa'yo. Bakit pabalik-balik tayo sa ex ko? Matagal na kaming hiwalay. Desisyon namin yung dalawa. Hindi naman ibig sabihin na naulit lang yung ginawa namin, siya na yung naaalala ko. Hindi ba pwedeng gusto kong magkaroon ng mas masayang alaala sa lugar na yon kasama yung taong mahal ko? Hindi para isipin pa yung nakaraan ko. Marami naman tayong nagawa na hindi namin nagawa noon ah. Mas marami tayong napagsamahan kahit na 5 years kami noon. Tahimik na buhay niya. Tahimik na rin ako. Huwag na tayong paulit-ulit. Tunay naman na normal ang pagseselos, lalo na kung mahal mo ang isang tao at ayaw mong mawala sa'yo. Pero nakakasakal na ito kung sobra-sobra naman na ang pagiging selosa. Ganon ang pag-uugali ni Casey. Lahat ng bagay na lang ay pinagseselosan niya. Dahil doon, aabot sa punto ng paglapit sa itim na kapangyarihan. Ano kaya ang kahahantungan nito? May magbabago ba sa kanyang relasyon o tatanggapin na lang din niya ang pagwawakas ng relasyong nakakapagod dahil sa pagseselos? Saan ka galing? Sa bahay ni na Lola. Alam mo naman yun, di ba? Nag-send ako ng pictures namin. Huwag mo nga akong tinatarantado ha. Nakita kita, may katabi kang babae doon. Sino ba? Ang mga babae na katabi ko lang naman dun, mga pinsan ko. May masama na naman ba ron? Pinsan mo? Bakit ngayon ko lang nakita yon? Kilala ko ang mga pinsan mo na madalas mong makasama. Kaya wag mo akong tinatarantado. Ano, pinakilala mo na ba sa pamilya mo yung babae mo? Wala nga akong babae, pinsan ko yun. Siya yung kinikwento ko na anak ni Tita Meryl. Yung kauuwi lang ng Pilipinas. Niyayaya kasi kitang sumama, ayaw mo naman. Tapos ngayon paghihinalaan mo pa ako. Bahala ka sa buhay mo! Hindi kinausap ni Casey ang kanyang nobyo dahil naiinis siya rito. Unang kita niya pa lang na kasama ni Stephen ang mga kamag-anak nito, nakakaramdam na siya ng pagseselos. 1 taon na silang magkarelasyon, pero sa 1 taon na yon, halos araw-araw siyang nagseselos. Ilang beses namang pinatunayan sa kanya ng nobyo na wala siyang ibang babae. Para matahimik na siya, pinapunta ni Stephen ang kanyang pinsan para ipakita ang ID nito. Patunay na iisa ang apelyido nila at tunay na magpinsan sila. Isang araw, habang nasa bahay lang si Casey, naghihintay siya ng reply ng nobyo. Dahil hindi ito sumasagot sa kanya, agad niya itong tinawagan. O ano, hindi mo na ako kakausapin? Teka lang naman, nagdadrive ako. Hindi naman ako pwede mag-reply sa'yo agad-agad. Sino yung kasama mo? Kasama? Wala akong kasama. Naririnig ko, may boses ng babae dyan. Ha? Sa labas yun. Traffic ngayon, malamang maririnig mo yung boses ng mga naglalakad. Hindi mo ba naririnig na ang daming tao sa paligid ko? Alam ko, may angkas kang babae. Wala nga. Oh, tingnan mo pa. Wala naman, di ba? Hoy, bakit yung babae na nagtitinda ng bulaklak sa likod nakatingin sa'yo, ha? Ayusin mo yan. Ha, Stephen? Sinasabi ko sa'yo, kahit nasaan ka ngayon, susugurin kita dyan. Oh, aba malay ko kung bakit nakatingin siya sa akin. Malay mo naman hindi akong tinitignan niya, di ba?
Ang daming tao rito. Sige na, punta na lang ako dyan. Ilang beses pang sinuyo ni Stephen ang kanyang nobya bago sila muling nagkaayos. Noong gabi na yon, inaya niya pa si Casey na lumabas sila. Nagpunta sila sa isang kapihan malapit lang din sa bahay ni na Casey. May iilang tao roon, mga dayo lang din. Habang kinukuha ni Stephen ang order nilang kape, napansin niyang nginitian ng bantay ang nobyo, kaya inis na inis si Casey. Lumapit siya roon para pagsabihan ang babae. Ikaw malandi ka, ha? Huwag kang ngingiti sa boyfriend ko. Alam mo, nandito ako, oh. Anong gusto mo? Agawin siya sa akin? Ang landi mo naman. Hindi ka nalang magtrabaho dyan. Babe, ano ba? O ano, mahihiya ka na naman? Ipagtatanggol mo na naman tong babae na to? Ano? Palibasa kasi, nagustuhan mo rin yung pagpapapansin niya sa'yo. O ayan, ganyan ba ang babaeng gusto mo? Sige, magsama kayo. Kaya pala dito mo ako gustong isama para makita mo yung babae mo. Hindi ko siya kilala. Malamang staff siya rito kaya ngingiti yan. Hindi naman ibig sabihin ang umiti siya sa customer nanlalandi na siya. Ganyan naman sila rito Kasama yan sa service nila. Kasama sa service nila, yung manlandi ng jowa ng iba. Hindi nga niya ako nilalandi. Ito kasing hirap sa'yo Tuwing may kakausap sa akin o kaya matignan lang ako ng ibang babae, nagseselos ka na. Ano bang gusto mo kapag nakikita nila ako, iiwasan nila ako? Huwag kasing maging malandi. Duda ako sa babae na yan Alam ko yung mga ngiti niyang ganyan sa'yo Tara na, umuwi na tayo. Naiinis na ako. Nakamotor sila pero hindi kumakapit si Casey sa kanyang nobyo. Naiinis pa rin kasi siya rito. Nung makauwi na sila sa bahay, doon nagpatuloy ang bangayan nila. Nag-iisa lang sa bahay si Casey at sa kabilang bahay naman ang mga magulang niya. Ano? Sa akin ka ngayon magagalit, ha? Hindi ba pwedeng nag-iingat lang ako? Dahil ayokong maagawan? Alam ko na ayaw mo kung maagaw ng iba, pero babe, huwag naman sana ganito. Nakakaya naman kasi. Hindi naman natin yun kilala. Ni wala nga siyang ibang ginagawa Ngumiti lang naman siya sa akin. So ano? Kasalanan ko na naman na nagsiselos ako? Normal namang magselos, pero yung nasa lugar naman sana. Hindi naman kita binibigyan ng dahilan para magselos, di ba? Nakikita mo naman sana na umiiwas na ako sa mga babae. Kung tutuusin nga, kahit tumingin sa kanila, hindi ko na ginagawa Kasi nga baka magselos ka. Alam ko kasi ang tingin ng isang babae kapag may gusto siya sa lalaki. Nakakainis lang kasi. Bakit kailangan niya pang umiti sa'yo? Hindi ka naman pala niya kilala, di ba? Puwera na lang kung bet ka niya. Sa pogi mong yan at tangkad mong yan ang lakas ng dating mo. Kahit hindi sabihin ng mga babae dyan ganyan sa'yo ang tipo nila. Ang ayaw ko lang naman, yung kapag alam na nilang may jowa yung tao, sana, sila naman yung dumistansya, no? Sige na, sorry na. Sa susunod, hindi na lang ako titingin sa kanila. Ako na magsasabi sa kanila na huwag silang ngingiti sa akin. Baka magselos na naman ang jowa ko. Buti alam mo na kung anong dapat mong gawin. Sige na, matutulog na ako. Mag-ingat kapag uwi mo, ha? Kahit sinabi na ni Casey na matutulog siya, sinigurado na muna niyang nakauwi na ang kanyang nobyo at hindi ito nagpunta sa kung saan-saan. Hindi pa rin niya nahuli si Stephen na nagkaroon ng babae. Hindi rin naman niya ito nakita na lumapit sa ibang babae. Sadyang may kung ano lang sa kanyang sarili na lahat talaga ng malapit sa kanyang nobyo ay pagseselosan niya. Isang araw pa, inaaya siya ng nobyo na sumama dahil kaarawan nga ng ina nito. Pero may trabaho siya kaya hindi siya nakapunta. Noong tinatawagan na siya ni Stephen, hindi niya ito sinasagot pero nagagalit na siya. Kaya sa halip na magsaya ang nobyo kasama ang pamilya nito, sinubukan siyang suyuin. Pero mahirap manuyo sa tawag, kaya nung kinagabihan ay pinuntahan siya nito. Babe, ano na naman bang problema? Kanina pa kita tinatawagan tapos binlock mo pa yata ako. Bakit na naman? Naiinis ako sa'yo. Oh, ano na naman ginawa ko?
Sina mama lang ang kasama ko. Ni wala ngang ibang kamag-anak dun. Sabi ko naman sa'yo na pwede kang sumunod, di ba? Susunduin na lang kita pagkatapos ng work mo. Tapos kanina mo pa ako hindi pinapansin. Ano na naman ba nagawa ko? Ang tagal mong kasama ang family mo eh. Magkakasama na nga kayo sa bahay eh. Tapos yung oras mo ibibigay mo pa sa kanila? Birthday ni mama. Palagi na lang sila ang binibigyan mo ng atensyon eh. Ako yung jowa mo oh. Hindi ko naman nakakalimutan na ikaw ang girlfriend ko. Wala naman ako ibang babae. Pati ba naman sa pamilya ko magsiselos ka pa? Paano namang hindi ako magsiselos? Gusto mo, sila na lang palagi ang kasama mo. Nakatira na nga kayo sa iisang bahay. Nagkikita naman kayo palagi. O tapos sila pa rin yung gusto mong unahin? Ano namang problema dun, babe? Minsan lang naman tong birthday ni mama. Minsan lang kaming lumabas. Kahit na magkakasama kami sa bahay, yung mga ate ko madalas naman nawala. Tapos lagi ako nasa trabaho. Ngayon nga lang yung oras na mabibigyan ko ng atensyon yung parents ko eh. Pati ba naman to magiging issue sa atin? Inaagaw nila yung atensyon na para sa akin. Sino ba namang hindi sasama ang loob kapag ganon, ha? Ako yung jowa mo pero mukhang mas gusto mo pang makasama palagi ang pamilya mo eh. Unfair naman sa akin yung ganon. Palagi na lang kulang ang atensyon na para sa akin. Ano bang kulang ang sinasabi mo? Pinipilit ko na nga na ibigay lahat ng atensyon ko sa'yo eh. Kahit sa trabaho ko, hindi na nga ako nakikisama sa kanila eh. Kasi ikaw yung iniisip ko. Kahit na anong yaya nila sa akin, kahit na saglit lang, hindi ako sumasama. Kasi ayokong iparamdam sa'yo na baka nakukulangan ako ng atensyon sa'yo. Pero wag naman sana yung ganito na para sa pamilya. Kasi iba naman tong ganito, babe. Walang iba sa ganyan. Ibinubuhos mo sa kanilang atensyon mo. Tara, sumama ka na lang dun. Bukas ng hapon pa naman uuwi eh. Para naman makasama ka rin sa amin. Niyayaya kasi kita, ayaw mo naman. Tapos magsiselos ka pati sa pamilya ko. Nagbatiga si Casey. Hindi siya sumama sa kanyang nobyo. Noong aalis na si Stephen ay saka siya umiyak. Sa awa ng nobyo, nanatili na lang ito sa kanyang tabi at hindi na bumalik sa kanyang pamilya. Nagsabi na lang siya sa kanyang ina na hindi na siya makakasabay sa pag-uwi. Nung magkasama na silang dalawa, doon lang napanatag ang kalooban ni Casey. Kinabukasan, maaga siyang nagising para ipagluto ang kanyang nobyo. Good morning, babe. Good morning. Tara, kain na tayo. Gumawa ako ng sandwich tapos ito yung kape mo. Thank you. Oh, kumusta naman ang tulog mo? Okay naman na. Masaya na. Sana ganun na lang palagi, no? Nakakatulog talaga ako ng mahimbing kapag magkatabi tayo eh. What if tumira na lang tayo sa iisang bahay? Hindi pa pwede kasi pinapagawa ko pa yung magiging bahay natin. Saka magpapakasal pa tayo, di ba? Pwede naman kahit live-in na muna. Miss na kasi talaga kita eh kapag hindi kita nakakasama. Sige na. Okay lang naman sa akin yun eh kahit na hindi na muna tayo magpakasal. Sa akin, hindi okay ang ganun. Sa pamilya namin, may tradisyon talaga kaming sinusunod. Gusto ko na magpakasal na muna tayo bago kita ibahay. Saka, para din naman yun sa'yo eh. Ayokong marinig sa ibang tao na pumapayag kang tumira sa iisang bubong kasama ang boyfriend mo. Gusto ko yung kasama mo mismo ang asawa mo. Mahal na mahal mo ba talaga ako? Mukha bang hindi? Lahat ba gagawin ko kung hindi kita mahal na mahal na mahal? Kapag ba naging ipis ako, mamahalin mo pa rin ako? Ano ba naman yan? Nung nakaraan, tinanong mo ako kung magiging langaw ka, mamahalin pa rin ba kita? Bakit hindi mo masagot? Siguro mandidiri ka na sa akin kung naging ipis ako, no? Siyempre, mamahalin pa rin kita. Kahit maging daga ka pa, kahit maging alien ka pa. Paano? Kunwari, hindi ako ipinanganak. Mamahalin mo pa rin ba ako? Meron bang ganun? Malamang kapag hindi ka ipinanganak, hindi rin ako ipapanganak. Kasi nga soulmate tayong dalawa eh. Wow! Alam mo yung mga ganyang sagutan, ah. Siguro, yan din ang sinabi mo sa mga ex mo. Isa lang naman ang ex ko. So, ngayon na nag-uusap tayo ng ganito, na-miss mo yung ex mo? Na kung bakit kasi kayo naghiwalay, di ba? Di sana, magkasama pa rin kayong dalawa hanggang ngayon kung itinuloy nyo sana yung kasal nyo, hindi ba? Huwag mo nga akong hawakan. Bitawan mo ko. Oo, bakit naiinis ka na naman?
Ang aga-aga pa eh. Saka ang ayos-ayos ng usapan natin eh. Hindi ko naman dinadamay rito ang ex ko. Pero inaamin mo na namiss mo siya. Bakit ko naman siya mamimiss eh? Nandito ka. Huwag ka na magalit sa akin. Ito na naman tayo sa usapang ganito eh. Siguro yung mga ginawa natin nagawa nyo na ng ex mo, no? 5 years ba naman kayo eh? Tapos muntikan na kayo magpakasal. Kung hindi siguro naging tayo, tapos bumalik siya ng Pilipinas, siya pa rin ang pipiliin mo, no? Kaya rin siguro, pangarap mo muna na magpakasal kasi nakikita mo ako sa ex mo. Gusto mo yung pangarap na wedding ninyong matutupad? Siguro din, kaya gusto mo magkaroon tayo ng negosyo kasi yun yung naudlot ninyong pangarap. Ano? Tapos yung mga pinupuntahan natin. Nakita ko yung dati sa cellphone mo eh, na pinuntahan ninyong dalawa. Rebound mo lang ba ako? Kaya ba ako palagi yung pinipili mo ngayon dahil hindi ka pa binabalikan ng ex mo? Siguro gabi-gabi mo siyang iniisip. Tsaka, kapag ba pinupuntahan natin yung napuntahan nyo na, siya yung naaalala mo? Kung ano-ano na naman pinagsasasabi mo. Kung rebound kita at hindi kita mahal, hindi sana ako ganito sa'yo. Hindi kita pipiliin. Hindi ko iiwan pati pamilya ko na nagse-celebrate para lang mapanatag yung kalooban mo. Ang dami ko nang pinatunayan sa'yo. Bakit pabalik-balik tayo sa ex ko? Matagal na kaming hiwalay. Desisyon namin yung dalawa. Hindi naman ibig sabihin na naulit lang yung ginawa namin, siya na yung naaalala ko. Hindi ba pwedeng gusto kong magkaroon ng mas masayang alaala sa lugar na yon kasama yung taong mahal ko? Hindi para isipin pa yung nakaraan ko. Marami naman tayong nagawa na hindi namin nagawa noon . Mas marami tayo na pagsamahan kahit na 5 years kami noon. Tahimik na buhay niya. Tahimik na rin ako. Huwag na tayong paulit-ulit. Bakit kasi nauna siya eh? Tsaka bakit mas matagal pa kayo? Alam ko na mas mahal mo siya. Ako yung nagmamahal kaya hindi mo pwedeng sabihin kung sino ang mas mahal ko. 5 taon lang yun. Madali lang yung malampasan kung gugustuhin natin. Hindi na para balik-balikan pa. Hindi ko na siya mahal dahil ikaw yung mahal ko. Sana naman wag mo nang pahirapan tong relasyon natin. Masisisi mo ba ako kung nagsiselos ako? Sa tuwing naaalala ko yung pictures niyo noon, nasasaktan ako. Kasalanan ko ba to, ha? Naaalala ko yung mga kwento mo sa akin noon tungkol sa ex mo. Kung paano kayo nagtayo ng bahay, tapos naghiwalay lang kayo. May panghihinayang dun eh. Iniisip ko na parang ako yung hadlang kung bakit hindi natuloy ang love story ninyo. Babe, makinig ka sa akin mabuti. Kung ano yung nangyari sa nakaraan ko, yun na lang yun. Hindi ko na siya babalikan dahil hindi siya ang nakikita kong kasama sa future ko. Ikaw yun. Kaya huwag ka na magsiselos, ha? Wala na yun. Past is past, ika nga. Natapos na kami. Kaya wala na akong babalikan. Kahit minsan hindi ko naisip na bumalik sa kanya. Hindi ko kayang iwan ka. Hindi ko na kaya sa pagkakataon na to. Gusto kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Umiyak si Casey. Hindi lang dahil sa sinabi ng kanyang nobyo, kundi maging sa kanyang nararamdaman. Kahit na anong gawin niya, hindi niya talaga maiwas ang kanyang sarili na isipin ang nakaraan ng nobyo. Nagkaroon naman ng dating kasintahan si Casey pero hindi sila tumagal ng taon. Kaya noong nalaman niyang muntik pang ikasal noon si Stephen sa dating nobya, nasasaktan siya kapag naaalala niya. Dahil alam niyang sa 5 taon na yon, masyado yung malalim para basta na lang bitawan at magmahal ng iba. Natatakot siya. Lalo't alam niya na hindi pa rin nag-aasawa ang dating kasintahan ni Stephen. Minsan niya pang nabasa na uuwi ito ng Pilipinas. Magkapit-bahay lang naman silang dalawa, kaya malamang ay magtatagpo ang kanilang landas. Takot siya na paano kapag nagkita ang dalawa at bumalik ang dati nilang pagmamahalan at iwan siya. Pero lagi naman sa kanyang sinasabi ni Stephen na kahit magkita silang dalawa, hindi na niya ito mahal. Isang araw, lumabas ulit ang magkasintahan, kung saan may nakasalubong silang kakilala ni Stephen. Uy, boy, musta? Tagal na kitang hindi nakikita. Wala ka pala ng birthday ni Caroline. Naghihintay ako dun. Akala ko makikita ulit kita eh. Busy kasi ako. Oo nga pala, girlfriend ko. Bago ba yan? Parang ibang mukha kasi yung kasama mo nun eh. Ano bang pangalan nun?
Si Prim? Hindi. Wala na kami nun. Si Casey, girlfriend ko. Sige alis na kami. Hi, Ellen pala. Tropa nitong si Stephen. Kababalik ko lang dito galing kasi akong Canada. Pasyal lang, ganun. Wala akong pakialam. Huwag ka makipag-usap ng ganyan sa boyfriend ko. Wala akong pakialam kung sino ka. Wala akong tiwala sa'yo. Ay, ang sungit naman ito. Bakit noon Ang pangit din naman talaga ng attitude mo, no? Imagine, kaharap mo bagong jowa, babanggit ka pa ng ex. Wala akong pake kung anong ugali na ipinakita nun sa inyo. Basta wag mo na ulit kakausapin ang boyfriend ko. Akala mo naman na agawin ko sa'yo? Well, mukha ka naman kasing mga agaw, kaya wala akong tiwala sa kahit na sino. Tara na nga, baka mawala pa ako lalo sa mood nito Noong araw na yon, hindi na naman naging maayos ang magkasintahan. Habang masaya kasi silang nanonood ng sine kanina, paglabas nila, hindi na naman nagsasalita si Casey. May problema ba? Wala. Alam kong may problema. Ano yun? Sabihin mo na sa akin. Wala nga. Nagmamaldita ka na naman. Alam ko na yan. Gusto mo bang kumain? May nasabi ba ako kanina? May sinabi ka ba na hindi ko narinig? Tinutoyo ka na naman dyan. Wala nga. Ang kulit naman kasi. Nagsaselos ka na naman. Kanino na naman? Sa pinanood natin, hindi ko naman crush si Angelica Panganiban. Hindi nga kasi yon. Bakit kasi hindi mo alam? Hindi ko alam kasi hindi mo naman sinasabi sa akin Kasi masaya ka sa kanya, ganun ba? Eh di magsama na lang kayong dalawa. Mas bagay naman kayo. Uy babe, saan ka pupunta? Kakain pa tayo. Ano na naman bang kinakaselos mo? Sino na naman bang sasamahan ko na bagay kami? Alamin mo kung sino. Wala akong ibang kilala na babae. Ikaw lang ang kilala ko na bagay sa akin. Huwag ka na magselos dyan. Hindi ko naman alam kung sino yun Hindi naman kamo si Angelica Panganiban. Sino? Hindi na kumibo pa si Casey. Patuloy lang siyang sinusundan ng kanyang nobyo. Sinusuyo kahit na ang daming tao sa paligid nilang nakatingin sa kanila. Hanggang sa sinabi na rin ni Casey kung kanino ba siya nagsiselos. Nagsiselos ka dun kay Ellen? Ano ba naman yan? Bakit hindi? Para magkakilala na talaga kayong dalawa Kung makatingin siya sa'yo, parang may something kayong dalawa. Ano mo ba siya, ha? Naka-MU mo ba siya noon, ha? Ano? Naging muntikan mo na rin ba siyang maging jowa? Uy, hindi kami talo nun, no? May taste naman ako sa babae. Hindi ko siya nakikita bilang jowa. Hanggang sa tropa lang yun. Saka hindi na kami nag-uusap noon, kaya nga wala siyang balita sa buhay ko, di ba? Hindi rin yata kami friends sa FB. Kasi hindi niya nakikita yung mga post ko tungkol sa'yo. Nakikita ko kasi kung paano siya tumingin sa'yo. Parang may gusto siya sa'yo. Ako naman walang gusto sa kanya. Huwag mo na sirain tong araw natin na to, ha? Ikaw lang ang love ko. Huwag ka matakot. Hindi kita ipagpapalit kahit kay Angelica Panganiban. Nakakainis ka naman Alam ko gutom ka na kaya ganyan ka. Tara, kumain na tayo. Nagkaayos silang dalawa. Para hindi na sila magkaroon ng problema, todo iwas na si Stephen sa mga babae. Kahit nakatrabaho niya, hindi niya masyadong kinakausap. Hawak din ng nobya ang kanyang account, kaya alam ni Casey kung sino ang kumakausap sa kanya. Hanggang sa isang beses, may napansin ang dalaga. Sino naman to? Walang muka Pero feeling ko babae to Bakit panay siya puso sa mga post at story ni Stephen? Tapos kapag kasama ako, naghahariak lang siya? Buwisit to Sino ba to? Block nga kita. Pinapakialaman niya ang account ng nobyo. Kapag may nakita siyang hindi niya gusto ay kusa niya itong inaalis. Hanggang sa may nag-chat kay Stephen. Nag-aalok ito na sumama siya sa kanilang barkada para daw maging masaya na ulit siya. Si Stephen mismo ang nag-reply at sinabihan na hindi pwede dahil sasamahan niya ang nobya. Pinipilit siya na sumama kahit daw isama na si Casey kung talagang nagdududa ito sa kanya. Wala naman daw itong makikita na babae niya dahil wala naman daw siyang ibang tipo doon. Sila-silang magbabarkada lang.
Noong umuwi na galing sa trabaho ang binata, sinabi mismo sa kanya ng nobya na pwede silang magpuntang dalawa doon. Para naman hindi masabi ng mga tropa ni Stephen na masyado niyang sinasakal ang nobyo. Sure ka na ba, babe? Kung hindi ka naman sanay sa ganito, pwede naman tayong umuwi na. Hindi naman kita pipilitin na sumama kasi hindi rin naman ako sasama. Hindi na, okay na yan. Para makita ko rin kung anong klaseng mga tao yung mga barkada mo. Wala pa naman akong tiwala sa kanila. Pumasok sila sa loob kung saan may isang malaking lamesa. Naroon ang mga barkada ng binata. Kasama na rin doon si Ellen na pinagseselosa ni Casey. Hindi naman nakipagplastikan si Casey. Hindi niya nginitian si Ellen. Sa halip ay inirapan niya ito para ipakita na hindi niya nais na makipagkaibigan dito. Uy, boy! Buti naman nagpunta ka rito. Kasama mo pala yung jowa mo. Buti na lang talaga. Buti na lang, no? Kasi kung hindi... Wala naman. Hindi ka pa nag-iinom, masyado ka nang mainit. Oh, shot ka muna dyan. Hindi siya umiinom. Saglit lang din naman ako dito. Teka, ikuha na lang kita na iba mainom mo. Gusto mo bang kumain? Hindi na. Kahit ano na lang. Tumayo ang binata para tumingin ng pwedeng inumin ng kanyang nobya. Nakaisip naman ang kalokohan si Ellen. Tumayo rin siya at sumunod kay Stephen. Alam niyang pinagseselosan siya kaya sinadya niyang asarin si Casey. Nung makalapit na siya kay Stephen, inakbayan niya ito. Saka niya inihiga ang kanyang ulo sa braso nito. Kunwari pang namimili din siya ng iinumin. Gigil na nun si Casey at ramdam yon ng kanyang nobyo. Iniwas niya ang sarili niya sa kaibigan. Huwag ka nga maglalapit sa akin. Ako na naman na mahihirapang manuyo niyan Hayaan mo, di naman tayo talo Sinusubukan ko lang yung jowa mo. Gigil na siguro yun. Wag, dahil sa akin na naman yan magagalit. Huwag ka na lang magdidikit sa akin Ako na nga ang umiiwas Bakit ba kasi pinagtsatsagaan mo pa yan? Mas mabubuhay ka pa nga ata ng matagal kapag wala kang jowa na selosa. Pati ba naman tropa mo pinagseselosa niya pa? Ang lala naman ng trust issues niyan. Hindi na kumibo pa si Stephen. Bumalik na siya sa pwesto nila, kung saan naabutan niya ang nobya na matalim na naman ang tingin. Inilapag niya ang inumin na nakuha niya, sa kanya ito inakbayan. Oh, salubong na naman yung kilay mo. Ayaw mo na ba rito? Tara, umuwi na lang tayo. Sabi ko kasi sa'yo, wag na tayong magpunta Ayoko rin namang uminom. Bakit nagpaakbay ka dun sa tropa mo? Gusto mo bang basagin ko tong bote sa mukha niya? Hindi naman ako nagpaakbay Inalis ko nga agad, di ba? Wala yun. Huwag kang magsiselo sa kanya para namang wala kang tiwala sa akin. May tiwala naman ako sa'yo. Pero iba pa rin naman kasi yung malalandi na babae. Hindi mo naman maiiwasan sa akin yun Lalo na kung ganun siya kung makadikit sa'yo. Nakakainis Habang nag-uusap ang dalawa, saka naman dumating si Ellen. Baby, pabukas nga ako ng inumin ko. Hindi ko kasi mabuksan Kay Carl mo na lang ipabukas yan. Gusto ko nga sa'yo Sige na, baby. Dati naman kapag may inumin ako kahit na hindi ko pa sabihin sa'yo, ikaw na mismo ang nagbubukas para sa akin, di ba? Tapos naaalala mo pa ba yun? Kapag binibitbit mo yung bag ko, pag pauwi na tayo? Lalo na kapag angkas mo ako sa motor mo. Ka nga magulo dyan, Ellen. Baka mamaya maniwala to sa mga sinasabi mo. Oo pala, may jowa ka na, kaya naman pala ayaw mo na akong alagaan. Iba na pala ang inaalagaan mo. Sorry naalala ko lang kasi kung paano siya maging sweet sa akin noon. Tumitig lang ng masama si Casey. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na huwag magwala doon. Para matapos na lang ang lahat, nag-aya ng umuwi si Stephen. Naiinis na rin siya dahil alam niyang malala na naman ang panunuyong gagawin niya sa nobya. Hindi nga siya nagkamali. Paglabas pa lang nila, nagtaksi na agad si Casey kahit na may dala silang motor. Kaya sinundan na lang siya ng nobyo. Pagka-uwi sa bahay nila, doon na sumabog ang galit ni Casey. O ano, masaya ka ba doon? Gusto mo talagang iparinig pa sa akin yung landian ninyo? Nakita mo ba na nakipaglandian ako? Pinapatigil ko na nga siya, di ba?
Pinapatigil mo para hindi ko malaman kung anong pinaggagawa nyo nun? Ha? Yung sweet moments nyo? Wala kaming sweet moments dahil tropa ko lang siya. Ano yung sinasabi niya na hinahatid mo siya gamit ang motor mo? Hindi yun totoo. Dahil kailan lang naman ako nagkaroon ng motor, di ba? O bakit tinatawag ka niyang baby? Malay ko sa kanya, hayaan mo na siya. Huwag mo na yun kakausapin ha. Kapag nalaman ko talaga na naglalandian kayong dalawa, yari ka sa akin. Oo, sorry na, hayaan mo na lang siya. Hindi na rin naman kami nag-uusap dalawa. Nagkaayos naman silang dalawa nung gabing yun. Kinabukasan na umalis si Stephen, diretso sa kanyang trabaho. Ilang araw na naging payapa silang dalawa. Naging tahimik si Casey kahit paano. Wala siyang pinagseselosan dahil wala pa naman din siyang nakikita. Hanggang sa nakakita siya ng isang post. Galing ito kay Ellen. Nakatagpa noon si Stephen. Matagal nang kuha ang litrato na yon pero ibinalik lang ulit ni Ellen. Nung mga panahon na yon, nakaakbay sa kanya si Stephen at pareho silang masaya. Naalala ko na naman to. Tuwang-tuwa tayong lahat lalo na si Stephen. Dito yung may games tayo na muntika na kami mag-kiss. Tawang-tawa talaga ako kapag naaalala ko. Nakakamiss yung closeness natin. Sana matuloy yung outing. Yung tayo-tayo lang talaga magbabarkada. Tapos walang e-epal na ibang tao. Anong pinagsasabi nito na e-epal na ibang tao? Teka nga. Sinasabihan niya ba akong epal? Aba, ayos to ah. Dahil sa inis ni Casey, tinawagan niya si Ellen gamit ang account ni Stephen. Uy, buti naman tinawagan mo ko. Gusto mo ba makipagkita sa akin? Gusto mo bang i-comfort kita dahil sa sobrang stress mo sa jowa mong selosa? Ano ba talagang problema mong babae ka ha? Ay, ikaw pala to. Akala ko pa naman si Stephen na. O bakit? Ano na naman bang ginawa ko't napatawag ka? Gumawa ka pa ng account mong bago para lang mag-add friend kay Stephen ha? Malamang, i-block mo ba naman kasi ako eh. Marami din naman akong account no? Bakit ba nagagalit ka na naman sa akin? Ano bang ginawa ko ha? Yung sa post ko. Huwag mo sabihin na nagsiselos ka doon. Ano naman kung munti ka na kaming mag-kiss? Sa games lang naman yun. Saka mas nauna naman kaming nagkakilala. Wala akong pakialam kung nagkakilala na kayo nung unang panahon pa. Ang sinasabi ko rito, huwag kang maging papansin, ha? Hindi ibig sabihin na magkakilala na kayo noon, gagawin mo na rin yung dahilan para magpapansin ka ngayon. Te, wala ka na bang makitang ibang lalaki, ha? Bakit mga agaw ka pa ng jowa ng iba? Alam mo, natatawa ako sa'yo. Takot na takot ka talagang maagaw sa'yo si Stephen, ano? Ewan ko na lang talaga kung hindi ka niyan iwan. Balang araw, mananawa rin yan sa pagiging selosa mo. Isipin mo, kahit pamilya niya pinagseselosan mo, tapos kami ng mga barkada niya pinagseselosan mo rin. Lalo na ako. Natatawa ako eh, kasi sa dami ng babae na pagseselosan mo, sa aking kaselos na selos, galit na galit ka sa akin. Oo, dahil alam ko yung mga galawan mo na ganyan. Paboyos ka kunwari, pero ang totoo niyan, paraan mo lang yan para manlandi ka ng iba. Sa kagaganyan mo, baka totoong maisipan kong agawin ng boyfriend mo. Ingat ka na lang ha, walang iyakan kapag tinotoo ko yung pambibintang mo sa akin. Buisit ka! Okay lang. Mas kilala ko naman si Stephen kaysa sa pagkakakilala mo sa kanya. Mamamatay ka talaga sa selos kapag nalaman mo pang gusto ko ng lola niya para sa kanya. Paano pa kapag nalaman mong may pangako kami sa isa't isa na kapag single pa rin kami kapag 35 na kami, kami na lang ang magpapakasal? Ewan ko kung di ka talaga maglupasay kapag nalaman mong kami ang nagkatuluyan. Mas marami pa kaming nagawang memories noon kaysa sa mga nagawa nyo ngayon. Naku, kung makikita mo lang yung mga pictures ng gala namin noon. Gigil na gigil si Casey na pinatay ang tawag, kaya inaway na naman niya ang kanyang nobyo. Pinagsabihan niya ito nang naging usapan nilang dalawa ni Ellen. Ang daming tumatakbo sa kanyang utak. Bigla niyang naisip kung gaano ba kalapit sina Stephen at Ellen nung hindi pa siya dumarating. Bigla na lang ding pumasok sa utak niya na paano kung inaasar ng mga barkada nila ang dalawa. Baka sa pagkakataon na yun, mawala ng atensyon sa kanya ang nobyo at mas piliin ito si Ellen.
Natatakot siya na baka bigla nitong maisip na si Ellie naman talaga ang mahal niya. Pagkatapos ng trabaho ng binata, agad niyang pinuntahan ang nobya. Hindi mo na siguro ako mahal, no? Nagtitiis ka na lang sa akin. Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung gaano kita kamahal. Nakita ko na tinawagan mo si Ellen. Ano na naman pinag-usapan yung dalawa? Bakit kasi meron noon na muntika na kayo mag-kiss? Paano kung naaalala mo pa rin yon hanggang ngayon? Baka naiisip mo na siya na lang sana yung naging jowa mo, hindi na ako. Hindi ako yun, siya yung mali nang naaalala. Si Harold yung muntikan niya ng makis. Hindi naman ako sumali nung laro na yun eh. Sinabi ko na yun sa kanya. Magulo lang din kasi talaga yung barkada namin pero tignan mo sa comment section. Sinabi rin ni Harold na siya yun. Baka naman pinagtatakpan ka nila. Alam ko na yung galaw ng mga barkada na ganyan eh. Baka nga hindi yun muntikan. Baka siya pa ang first kiss mo. Tropa lang talaga kaming dalawa. Maloko lang talaga yun pero hindi naman nun gusto ang lalaki no. Puro babae ang trip nun. Ako pa nga yatang dapat magselos dahil baka sa'yo pa yung may gusto kaya pinagtitripan kanya ng ganyan. Ay bakit magkaakbay kayo sa picture nyo? Magtropa kami. Saka matagal naman na yun eh. Hindi pa tayo magkakilala nung panahon na yun. Hindi ko na nga yun maalala eh. Huwag ka na kasi magselos. Wala naman akong ginagawang masama eh. Pinapakita ko naman sa'yo na ikaw lang ang mahal ko, di ba? Kapag may pagdududa ka, pinapakita ko agad sa'yo na wala lang yun. Alam mo naman na ayoko sa lahat eh, yung ganyan ka. Umiiwas na nga ako sa lahat para hindi ka masaktan. Natatakot kasi ako. Alam ko na takot ka kasi mahal mo ko. Pero sana naman makita mo na ginagawa ko naman ang lahat para hindi ka magselos. Pero minsan sobra na yung pagsiselos mo eh. Kahit na wala namang katuturan, kahit na hindi ko kilala, kahit na pamilya ko nga eh. Parang kulang na lang pati sa sarili mo magselos ka na. Bakit kasi close kayo noon? Tapos parang hanggang ngayon ganun pa rin. Parang feeling ko tuloy wala lang ako sa buhay mo. Babe, may mga parte tayo na nakaraan natin na hindi natin kontrolado. Yun ang pinagdaanan ko sa buhay ko eh. At meron ka rin namang ganun na pinagdaanan sa buhay mo. Bago tayo nagkakilala, nakilala ko na sila. Nakasama ko na sila. Hindi ko na yung mababago. Kung ano yung nakaraan natin, yun na yung nagdaan. Hindi naman ibig sabihin na nagawa ko na yun noon, hindi na pwedeng mas maganda yung magagawa natin magkasama. Isipin mo na lang na parte yun ng nakaraan ko. Hindi ako makakabalik doon para baguhin yun. Paano kung iwan mo ako dahil masaya ka sa kanila? Makita mo na mas masaya yung past nyo. Tapos gusto mo na yun na lang ulit ang mangyari sa present. Hindi yun mangyayari dahil ikaw ang gusto kong makasama sa present at sa future. Wala na yung past na yan para sa akin. Kaya please naman, magkaroon ka naman ng tiwala sa sarili mo. Lumalabas niya na masyado kang insecure sa lahat ng bagay. Nakakalimutan mo na maging yung halaga mo. Ayokong ganun. Ayoko na ganito na lang tayo palagi. Kasi nagiging toxic yung relationship natin eh. Kahit na anong gawin ko, lagi na lang tayo may issue. Lagi ka nakakahanap ng paraan para magalit sa akin at sa ibang tao. Gusto kong magkaroon ka rin ng kumpiyansa sa sarili mo. Na hindi kita iiwan kahit sino pa nakasama ko sa nakaraan. Kahit sino pang nakakahalubilo ko. Kasi kung pagdududahan mo yung pagmamahal ko, bakit nandito pa rin tayong dalawa? Bakit ipipilit pa rin natin tong relasyon na to? Natatakot lang kasi ako. Wala naman na sa akin lahat eh. Kahit yung parents ko, nandun na sila sa bago nilang anak. Bata pa lang ako, lagi na akong pangalawa sa buhay nila eh. Palagi na lang akong nasa likuran. Walang nagmamahal sa akin. Gusto ko lang naman yung sa akin talaga mismo. Yung hindi makukuha ng iba. Yung hindi ko na kailangan magmakaawa sa atensyon. Bakit? Mahirap ba akong mahalin? Hindi ka mahirap mahalin. Minsan nakakasaka lang. Mahal kita. Yung intensyon ko hindi yun nahahati kahit na makipag-usap ako sa ibang tao. Kasi buo yung para sa'yo eh. Iba naman yung para sa kanila. Kasi kung nahihirapan ka, nahihirapan din naman ako. Ayokong paulit-ulit na lang tong ganito. Lagi na lang natin pinag-aawayan yung pagiging selosa mo. Ayokong mapagod sa'yo. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para mapagod. Hindi na nakapagsalita pa si Casey. Umiyak lang siya ng umiyak.
Naiinis siya sa maraming bagay pero hindi niya maisa-isa kung ano ba ang mga yon. Basta ang mas nangingibabaw sa kanya ay ang takot na baka kapag nakuha ng iba ang atensyon ng nobyo, mawala na naman siya ng para sa kanya. Dahil mula pagkabata niya, walang taong naging kanya. Madalas siyang nagseselos sa mga tao. Kahit mga kaibigan niya ay hindi pwedeng magkaroon ng ibang kaibigan dahil nagseselos siya. Yun din ang dahilan kung bakit walang tumatagal sa kanya. Tanging si Stephen lang ang nagtagal sa ugali niyang yun. Ilang araw pa ang lumipas, pinipilit na ni Casey na magbago. Nakiusap sa kanya ang nobyo na subukan niyang huwag magselos. Malalaman niyang maraming tao ang nagmamahal sa kanya. Pinipilit niya pero hindi niya kinakaya. Dumarating pa rin talaga ang araw na nagseselos siya kahit na walang katuturan. Isang araw, umalis sila ng nobyo niya. Babe, magpapawash tayo ng motor. Ang dumi na kasi, dyan lang tayo. Wait, baba ka muna. Hintayin mo ako dun sa 7-Eleven. Bili ka na rin ng ice cream mo. Diyan kasi yun sa tawiran para hindi ka na sana tatawid. Hindi kumibo si Casey. Bumaba lang siya. Malapit lang naman ang pupuntahan ni Stephen dahil katapat lang din. Hindi na muna bumili ang dalaga. Naghintay siyang matapos ang nobyo sa kanya pinuntahan. Napapansin niyang hinahaplos-haplos ni Stephen ang motor habang nakikipag-usap sa isang matandang lalaki. Pinapakita rin kasi ng binata ang naging gasgas ng motor nung dumaan sila sa isang iskinita. Noong sinisimulan na ang paglilinis ng motor, saka siya pinuntahan ng nobyo. Pero hindi na naman maipinta ang kanyang mukha. Kung kanina'y nakangiti pa siya, matapos na magselo sa motor, biglang simangot na naman. Oh, bakit hindi ka pa bumili ng ice cream? Sabi mo kanina gusto mo nun, di ba? Inabot ko naman sa iyo yung wallet. Medyo matagal pa tayo rito. Ako na nga lang bibili. Anong flavor ba? Ayoko na. Gusto ko na umuwi. Mamaya na, nagpapalinis pa ako ng motor eh. Dito na lang muna tayo. Ano bang gusto mong kainin? May siopaw yata sila dyan. Gusto mo ba? Ako na lang ang tatayo para dito ka na lang muna. Ayoko. Bakit na naman ba? Anong bakit na naman? Bakit ganyan ka na naman magsalita? Yan na naman yung mukha mo. Ano na naman ba nagawa ko? Ewan ko sa'yo kung anong ginawa mo. Nagpapalinis lang ako ng motor. Huwag mo sabihin na nagsiselos ka dun sa matandang lalaki. Tinuro ko lang naman sa kanya yung gasgas ng motor. Yun lang naman ang naging usapan namin, wala namang iba. Oh, yun lang naman pala. Yun nga lang, bakit ganyan ka? Pinababa lang naman kita kanina kasi nga tatawid pa ako. Okay. O tapos ayan, nag-a-attitude ka na naman. Ano ba kasing problema? Sinabi ngang wala. Sabihin mo kasi kung may problema. Hindi yung ganito na lang tayo palagi. Ginagawa mo akong manghuhula eh. Uuwi na ako. Bahala ka dyan. Samahan mo yung motor mo na mas mahal mo kesa sa akin. Hindi nagpaawat si Casey. Umalis talaga siya. Hindi naman siya nasundan ng nobyo dahil hindi nito pwedeng iwan ang motor niyang sinasabon na. Matagal-tagal pa ang hihintayin niya dahil kasisimula lang din. Ilang beses niyang tinawagan ng nobya pero hindi ito sumasagot. Nakasimangot na lang siyang nakaupo sa isang gilid. Ilang sandali pa, dumating si Ellen. Nung una ay ayaw na sana itong pansinin ng binata dahil naiisip na naman niya ang nobya na nagseselos dito. Pero hindi umalis si Ellen. Nagtanong pa ito sa kanya. Huy, anyari sa'yo dyan? Nakita kita doon sa tawiran para kang nalugi dyan ah. Hulaan ko. Nag-away na naman kayo ng jowa mo no? May pinagselosa na naman ba? Baka naman kasi babaero ka. Hindi ako babaero no. Kahit kailan hindi ko yung ginawa. Todo iwas na nga ako sa mga tao eh. Oh, bakit ngayon? Ano ba nangyari? Hindi ko magets eh. Ganyan ba talaga kayo mga babae? Yung okay naman kayo ngayon tapos mamaya tinutoyo na kayo? Masaya kami kanina eh. Panay pa nga kami tawanan. Tapos magpapalinis lang naman ako ng motor. Tapos ayun, nagalit na sa akin. Alam mo, feeling ko malaki ang problema niyang jowa mo eh. Dapat sa kanya bigyan ng leksyon.
Dapat alam niya sa sarili niya kung anong mali sa pagsiselos niyang ganyan. Napaka-OA niya, sa totoo lang. Baka nagselos na rin sa motor mo kasi todo alaga ka. Eh malamang gamit mo yan. Saka ayaw niya yun, yung inaalagaan mo lahat ng mahalaga sa'yo. Grabe ka na nga magbigay ng assurance sa kanya eh. Ewan ko ba? Pinipilit niya naman magbago eh. Nag-uusap na kaming dalawa. Ang sabi niya sa akin, inaayos niya na yung selos-selos na nararamdaman niya. Nung nakaraan, okay na kami kasi medyo nakaya na niyang hayaan akong makisama sa family ko. Tapos, ito na naman ngayon. Bilog yata ang buwan ah. Kausapin mo na lang, aalis na ako. Baka mamaya ako naman ang awayin yan. Ang hindi nila alam, nakatingin lang sa malayo si Casey. Nang gagalaiti na siya sa galit dahil mukhang may pinag-uusapan na naman ang dalawa. Selos na selos pa naman siya kay Ellen. Tapos ngayon na nag-aaway sila, ito ang nagpapakita sa kanyang nobyo. Ang isa pa sa ikinagagalit niya, hindi man lang siya sinundan ni Stephen. Tila ba ramdam niyang wala na itong pakialam sa kanya. Ilang araw ang lumipas, hindi niya kinikibo ang nobyo. Kahit na nagpupunta na ito sa bahay niya. Kahit na ilang beses na siyang inaaya nito. Hanggang sa isang araw, nakita na naman niya sina Stephen at Ellen na magkasama sa mall. Nagagalit siya pero hindi na siya gumawa pa ng eskandalo. Sa halip, nilapitan niya ang kakilala niyang mangkukulam. Naalala niya na minsan itong nag-alok sa kanya noon at ngayon niya lang naisipan na gawin ito. Si Ellen ang nais niyang ipakulam. Isang linggo ang lumipas bago nagkaroon ng epekto ito kay Ellen. Namaga ang mukha ng dalaga at nagbabalat na para bang sugat. Dahil doon, hindi masyadong makalabas si Ellen. Babe, magpapaalam lang ako. Pero pwede ka namang sumama kung gusto mo. May pinapakisuyo kasi sa akin si Ate Tyra. Magdala daw ako ng pagkain at gamot ni Ellen. Wala kasing pupunta sa kanya eh. Mag-isa lang din kasi yun sa bahay. Hindi naman ako magtatagal doon, mag-aabot lang ako. Kung gusto mo, sumama ka na lang para makita mo. Sige, sasama na lang ako. Baka mamaya doon ka na umuwi. Kaya nais na sumama ni Casey, gusto niyang makita kung ano na ang nangyayari sa mukha ni Ellen. Totoo nga na namamaga ito ng sobra. Parang may mga langib din sa mukha nito. Kung tutuusin, hindi na siya makikilala. Nahihiya na rin siyang lumabas-labas dahil baka isipin ng mga tao na may nakakahawa siyang sakit. Salamat dito, boy. Sige na, umalis na kayo. Baka mamaya magalit na naman sa akin yung jowa mo. Ang pangit mo na. Siguro naman, hindi ka na magiging malandi niyan, no? Hindi naman ako naging malandi ah. Saka hindi ko aagawin sa'yo yung si Stephen. Hindi lalaki ang gusto ko. Babe, yan ka na naman eh. Huwag ka namang away. Hindi ka ba naaawa kay Ellen? Bakit naman ako maaawa sa kanya? Kung maaawa ako sa kanya, di ba parang sinabi ko na rin na nakakaawa mga babaeng mga agaw ng jowa? Tara na nga, umuwi na tayo. Yan lang naman ang kailangan mong gawin di ba? Depende na lang kung gusto mong makasama siya. Ilang linggo pa ang lumipas, palaging nakikibalita si Casey sa kalagayan ni Ellen sa pamamagitan ng account ng kanyang nobyo. Pinagsasabihan na siya nito na huwag niyang gagawin yun dahil naaawa rin ito na makita ang mukha ng kaibigan. Pero mas kinatutuwa ni Casey kapag nakikita niyang nahihirapan ang babaeng pinakulam niya. Hindi pa nga siya nasisiyahan sa ganon, parang gusto niya ng mas malala pa. Pero sinabi sa kanya ng mangkukulam na baka may mas malaking balik sa kanya ang desisyon na ginagawa niya. Isang hapon, habang nasa trabaho siya, nakita niyang may mensahe si Ellen kay Stephen na nagpapasalamat dahil sinamahan siyang magpunta sa albularyo. Dahil doon, nagalit na naman si Casey. Hindi kasi sinabi sa kanya ng nobyo na umalis ito. Kaya nung kinagabihan, sumugod mismo si Casey sa bahay ng nobyo. Ang kapal talaga ng mukha ng babae na yun, ano? Talagang nagpasama pa siya sa boyfriend ng iba. Biglaan lang din naman yun. Kasi naman sobrang grabe na yung nararamdaman niya. Hindi na nga siya makahinga eh.
Awang-awa naman ako sa kanya. Kaya yun, sinamahan ko na siya. Saka sa albularyo naman kami nagpunta. Oh, paano ako makakasiguradong sa albularyo talaga kayo nagpunta? Ngayon pa lang, nakikita ko na kaya mo talaga akong lokohin. Kahit hawak ko ng account mo. Kahit nasabihin mo sa akin na mahal mo ko. Ramdam ko na iiwan mo ko. Dahil gusto mo na yung babae na yon. Sasabihin ko rin naman sa'yo. Alam mo naman na hindi ko kaya magtago, di ba? Pero kasi kapag nagpaalam ako sa'yo, hindi mo rin ako papayagan. Kawawa naman yung tao. Pinapaiwas na nga kita sa kanya eh. Pero ikaw itong lapit pa rin ng lapit. Alam mo na ngang nagsiselos ako sa kanya. Alam ko yung mali ko, kaya sorry na. Sinamahan ko lang talaga siya. Dahil ang sabi sa akin ni Mama, baka kung anong nangyayari sa kanya. Hindi kasi makita ng doktor kung anong sakit niya eh. Huwag ka na magalit. Ayoko mag-away tayo. Ganon. O sige, kayo na lang ang magsama. Palagi mo na lang siyang samahan sa albularyo para naman gumaling na siya. Tapos, ituloy niyo ng love story niyo. Naku, sorry ha. Mukhang ako pa palang kontrabida sa inyong dalawa. Sige na. Ayan o. Maging masaya sana kayong dalawa. Hayaan mo na lang ako. Galit na galit si Casey, kaya umalis na rin siya doon at umuwi. Sinunda naman siya ng nobyo para magpaliwanag sa kanya. Ilang beses pa siyang sinuyo pero nagmamatigas siya. Ayaw niyang makinig dahil mas gusto niyang paniwalaan kung ano ang iniisip niya kaysa sa katotohanan. Sorry na, alam ko naman na mali ako eh. Kaya sorry na, babe. Ngayon ka pa nagsorry kung kailan nahuli kita? Kung hindi pa yun nangyari, hindi mo naman sasabihin sa akin, hindi ba? Sasabihin ko naman yun, naunahan mo lang ako. Sorry na, mali naman talaga ako na naglihim ako sa'yo eh. Tumulong lang naman ako, hindi na yun mauulit. Nagawa mo na. Kaya alam kong magagawa mo ulit yun. Ewan ko ba kung bakit lagi akong nagsiselos? Siguro kasi lagi mo rin naman pinaparamdam sa akin na dapat akong magselos. Ilang beses pang nagpaliwanag si Stephen kung saan-saan na lang umabot ang kanilang usapan. Nadamay na naman maging ang mga tao na hindi naman dapat nadadamay. Pamilya ni Stephen, mga kaibigan, katrabaho, maging kakilala ng kakilala niya. Kung sino-sino na lang ang binabanggit ni Casey. Paulit-ulit na lang. Kahit na yung mga kwento niya ay wala naman ding katuturan, basta sinasabi niya na nagseselos siya. Kahit pa sa nakatabi lang ni Stephen sa jeep ay nadamay sa pagseselos niya. Walang pinipiling edad o lugar, lahat yon binanggit ni Casey. Dahil wala na rin naman siyang pinakinggan na paliwanag ni Stephen, doon na nakaramdam ng pagod ang binata, kaya nakapaglabas na siya ng saloobin niya. Kulang ba yung pagmamahal na pinaparamdam ko sa'yo kaya ganyan ka? Kung may kulang, sana sinabi mo na lang sa akin, di ba? Kasi yung ganito, kung nakukulangan ka, kaya ko naman magbigay pa ng sobra hanggang sa maubos ako. Pero sana naman maging sapat na yun para magtiwala ka naman sa akin. Alam mo namang selosa ako eh. Hindi ko na yun maaalis sa akin. Alam ko yun. Kaya nga yan yung pinapabago kong ugali mo, di ba? Kala ko pa naman maayos na tayo sa usapan natin na kakayanin mo magbago. Hindi ko naman sinabi na huwag kang magselos. Ang sinasabi ko, yung naaayon naman sana yung pagseselos mo. Hindi yung walang katuturan. Dahil ayaw mong maghinala ako sa mga kalokohan mo, ha? Ganun ba? Yung pinagseselosan ko, alam ko na yon ang bago mong babae. Ramdam ko kasi yun. Babae ako at kahit na kailan, hindi ako nagkakamali. Bakit ako yung pinaparusahan mo? Bakit ako yung nakakaranas ng ganito? Hindi naman ako ang dahilan kung bakit ganyan ka kaselosa. Maski bagay na hindi naman dapat pinagseselosan mo. Motor ko, pamilya ko, kaibigan ko, pinsan ko, pati yung mismong trabaho ko. Lahat na lang sa buhay ko pinagseselosan mo. Nakakapagod na tong ganito eh. Pinaparamdam ko naman sa'yo na ikaw lang. Pero kahit anong gawin ko, hindi mo yung makita. Kasi sarili mo lang ang iniisip mo. Alam ko, kaya napapagod ka na dahil maipapalit ka na sa akin. Alam ko yan. Ganyan ang sinasabi ng mga lalaki. Well, tama naman din talaga yung pinagselosan ko, hindi ba? Siya nga talaga yung bago mo eh. Hindi naman din ako magseselos sa wala lang. Ang mga lalaki kasi, sinasabi nila na wala lang yung babae na yon. Pero ang totoo nun, sila talagang sumisira ng relasyon.
Walang kinalaman si Ellen dito. Hindi ko siya babae at hindi ko siya magiging babae. Matagal na kami magtropa, hindi lalaki ang hanap niya. Itong sinasabi ko, ito mismo yung nararamdaman ko. Nahihirapan ako huminga kapag kasama kita. Bawal akong tumingin sa ibang tao. Bawal akong makipag-usap sa kanila. Bawal akong makisama sa pamilya ko, sa mga kamag-anak ko. Kasi lagi kong iniisip na baka magalit ka na naman sa akin. Baka manuyo na naman ako. Sobrang hirap mo pang suyuin. Buti sana kung may totoong rason kung bakit ka ganyan sa akin eh. Ni minsan hindi kita niloko. Ni hindi ko naisip na gawin yun. Pero ngayon pagod na ako. Gusto ko na muna magpahinga. Saka na lang ulit natin ituloy ito kapag tumino na yung pag-uugali mo. Kung magkakabalikan man tayo o hindi, sana matuto kang ilugar ang pagseselos mo. Kasi pinapatay niyan yung pagmamahal ko sa'yo. Sa halip na maging masaya na lang tayo, napapalitan lagi ng problema. Kasi humahanap ka palagi ng problema. Humahanap ka ng ikakagalit mo. Nagseselos ako dahil mahal na mahal kita. Hindi mo naman siguro masisisi itong nararamdaman ko, hindi ba? Hindi ba sapat yung pagmamahal na yan para pagkatiwalaan mo naman ako? Tingin mo ba hindi pa sapat yung pagmamahal ko sa'yo para hayaan mo naman akong makahinga? Gusto ko rin naman na palagi tayo magkasama. Pero may pagkakataon na gusto ko rin namang mabuhay. Gusto mo kasi sa'yo lang iikot ang mundo ko eh. Nakakapagod. Mahal na mahal kita. Pero gusto ko rin mahalin mo sarili mo. Para matuto ka kung paano rin ako mahalin. Kasi ang hirap manatili sa pagmamahal na nakakasakal. Kung kailangan mo akong paulit-ulit na higpitan para manatili, baka hindi na pagmamahal ang dahilan ng pananatili ko. Magpahinga na muna tayo. Mahal pa kita, pero pagod na ako. Tinutuon ni Stephen ang pakikipaghiwalay sa nobya. Mahirap ito para sa kanya dahil mahal na mahal niya si Casey. Nagbabalak pa naman sana siyang ayain ito na magpakasal. Noong araw na nakita siya sa mall kasama si Ellen, nagpapatulong siya para mag-alok ng kasal sa nobya. Pero sa pag-uugali ni Casey, hindi pa ito handa na pumasok sa susunod na yugto ng kanilang relasyon. Dahil ngayon pa lang ay nasasakal na siya sa pagiging selosa nito, paano kung bumuo na sila ng pamilya? Baka maging anak nila ay pagseselosan niya pa. Inaabot ng ilang linggo na hindi sila nagkikibo ang dalawa. Walang ibang ginawa si Casey kundi ang umiyak na nakakaapekto na rin sa kanyang trabaho. Nawawalan na rin siya ng kaibigan dahil sa ugali niyang yun, kaya ngayon mag-isa lang siyang nagdurusa. Hanggang sa isang araw, nagising na lang siya na parang namamanas ang kanyang mukha. Bakit ganito naman tong mukha ko? Teka, parang ganito yung nangyari kay Ellen ha. Ano to? Binalikan ba ako ng kulam? Naku, nagpa-albularyo pa naman ang mga yun. Buwisit talaga. Bakit ba sa akin napupunta ang kamalasan na ganito? Nagpunta siya sa mangkukulam na gumawa ng ritual pero nabalitaan niyang namatay na ito. Walang eksaktong paliwanag kung bakit, pero ang sabi ng anak nito na hindi na lang daw siya nagising. Ang ibig sabihin lang nun, sa kanya na nga tumama ang balik ng kulam. Mas lalong nagkaroon ng problema sa kanyang trabaho dahil madalas na manakit ang kanyang mukha. Umiiyak din siya palagi kapag naaalala niyang baka masaya si Stephen. Nakita rin niya na may bagong litrato ito na kasama si Ellen. Wala na ang pamamaga ng mukha nito at mukhang inihatid nila sa airport. Isang buwan pa ang lumipas, hindi na makalabas ng bahay si Casey. Mag-isa lang siya, walang malapitan. Ang kanyang ina minsan lang magpunta sa bahay niya kapag magbibigay lang ng pagkain. Pero madalas na mas inaasikaso nito ang mga bata pang kapatid ni Casey, kaya mas lalo siyang nagtatampo. Nagdurusa na siya sa sakit, hindi pa rin siya mabigyan ng atensyon. Hindi ko ba deserve mahalin? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Ang sakit sa dibdib. Lahat ng tao sa paligid ko masaya sa buhay nila. Yung mga kaibigan ko, masaya na wala ako.
nandun sila sa mga bago nilang kaibigan. Si Stephen, mas masaya siya sa bago niya. Habang ako, ito, nagdurusa mag-isa. Ano ba yung mali sa akin? Bakit gusto nilang iniiwan ako? Hindi ba ako sapat? Para sa akin naman lahat ng atensyon niya. Magdamag na umiyak si Casey hanggang sa nakatulog na lang siya. Nagising siya kinabukasan na humihikbi pa rin. Masakit ang ulo. Pero nagtaka siya, paano siya napunta sa kwarto niya kung sa sofa siya nakatulog? Iniisip niya kung lumipat ba siya nang hindi niya namamalayan. Hanggang sa narinig niyang parang may tao sa kusina. Tumayo siya para tingnan yon. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? May susi ako, di ba? Hindi ko naman yung binalik. Okay na to, nagluto na ako ng pagkain mo. Tapos, initin mo na lang yung matitira mamayang gabi. Alis na ako. Saan ka pupunta? Wala kang pasok ngayon, hindi ba? Hindi sumagot ang binata. Kusa siyang umalis. Hindi mawari kung matutuwa ba si Casey sa nangyari, pero alam niyang wala na siyang karapatan kay Stephen. Dahil naghiwalay naman na silang dalawa. Iniisip niya na baka may iba na itong babae. Ang daming gumugulo sa kanyang utak pero hindi naman niya yon masabi. Nakikita niya rin ang mga post ni Stephen na kasama ang mga kaibigan niya, ang pamilya niya. Maganda ang ngiti. Tunay na masaya siyang naging malaya na siya. Habang pinagmamasdan ni Casey ang mga litrato ng dating kasintahan, doon niya unti-unting napagtanto kung ano ang nawala kay Stephen noong panahon na naging sila. Pinagkumpara niya ang litrato ng binata noong magkasama pa sila at noong nakalaya na ito. Tama nga siya. Ako nga yung may mali. Ako yung problema sa sobrang pagiging selosa ko. Nawala yung masayang siya. Noong nawala na ako, bumalik naman yun. Siguro nga, tama na itong pag-iisip ko na babalik pa siya. Hindi niya ako deserve. Dapat yung babae na para sa kanya, yung hindi katulad kong selosa, na gusto lahat ng atensyon nasa akin lang. Sana mahanap niya yung babae na yon. Kasi hindi ako sigurado kung hanggang kailan ako magiging ganito eh. Hindi muna ako papasok sa isang relasyon kung hindi ko pa naaayos ang pangit kong pag-uugali. Nakakapagod pala talaga akong mahalin. Nakakasawa pala ang puro pagseselos. Normal at masaya naman kapag nagsiselos ang taong mahal mo pero nakakasakal kapag sobra-sobra na. Nagpatuloy na lang si Casey sa kanyang buhay. Sinubukan niyang kumonsulta sa albularyo. Nagawa naman ng paraan ang pamamaga ng kanyang mukha kahit na balik kulam ito. Pero sinabi sa kanya na maaaring matagalan pa. Baka umabot pa ng 1 o 2 taon bago tuluyang maghilom. Wala naman na rin siyang magagawa kaysa naman hindi ito gumaling. Sa unang pagkakataon, humingi siya ng tawad sa taong pinagselosan niya. Tinawagan niya si Ellen. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Wala na ako sa Pilipinas Hindi, ano lang. Tumawag lang ako para humingi ng sorry. May nagawa ako sa'yo na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Hindi naman ako umaasa na mapapatawad mo agad ako eh. Pero, sorry. Sana maging masaya ka sa kung ano man ang ginagawa mo ngayon. Pasensya ka na kung pinagselosan kita ha. Sana maging masaya pa rin kayo ni Stephen. Okay na yun. Nasa ibang bansa naman na rin ako eh. Okay na ako rito. Andito na rin kasi yung girlfriend ko. Huwag ka mag-alala. Totoo na hindi kami talo ni Stephen. Sana magkabalikan pa kayo. Basta huwag ka na maging selosa. Naku, napakahirap niyan. Pwede magselos pero wag naman yung OA na pati motor pag seselosan mo pa.
Ingat ka rin palagi dyan, ha? Magkaroon ka ng tiwala sa pagmamahal ni Stephen at sa pagmamahal mo sa kanya. Dahil kahit papaligiran siya ng kung sinong babae, kung ikaw yung mahal niya, ikaw lang talaga. Kaya walang dahilan para magselos ka. Pasensya na rin kung inaasar kita nung una, ha? Kahit na paano ay nakaramdam ng ginhawa sa kanyang kalooban ang dalaga. Alam niyang nakahingi na siya ng tawad sa taong pinakulam niya. Ang gusto na lang niyang makausap ay si Stephen. Ito ay kung kakausapin pa ba siya nito. Ilang araw pa ang lumipas, bumalik na sa trabaho si Casey. Namamaga pa rin ang mukha niya pero kailangan na muna niya itong tanggapin. Kailangan niyang magpatuloy sa buhay. Pambayad na rin naman yon sa kasalanan na nagawa niya. May pagkakataon na pinagtatawanan siya ng mga taong nakakakita sa kanya. Labis na kahihiyan talaga ang kanyang inabot. Iniisip na lang niya na makalipas ang ilang taon, babalik na ulit sa dati ang mukha niya. Hindi na lang niya tinitingnan sa salamin. Isang araw, noong pauwi na siya, nakita niyang nag-aabang sa labas si Stephen. Nginitian niya lang ito bago siya nagpatuloy maglakad. Wala naman siyang balak kausapin ng binata, pero si Stephen na mismo ang nagsalita. May dala akong helmet. May susunduin kasi ako. Sige. Ingat na lang kayo. Doon ako. Maghintay akong taxi eh. Wala akong mabook na Grab. Pahirapan na naman kapag ganitong oras eh. Sure ka ba? Hindi ka ba magagalit? Bakit naman ako magagalit? Wala naman na tayo. Kung open ka na sa pakikipag-date, okay lang din. Wala naman ako magagawa doon. Buhay mo naman yan. Desisyon mo naman yan. Hindi ka magsaselos? Wala naman akong dapat na ikaselos. Kasi wala naman na tayo, hindi ba? Wala akong karapatan. Sige na, baka maubusan pa ako ng taxi, no? Kapag lumabas sa mga employees sa kabilang building, baka anong oras na ako makauwi nito. Kapag ganitong oras pa naman, wala nang masakyan. Kahit mag-book ka, hindi ka makakakuha. Ako na lang ang maging Grab driver mo. Suot mo na to. O kaya ako na lang ang magsuot sa'yo. Katulad nung dati. Hoy, wag na. Ano ka ba? Baka magselos pa sa akin yung jowa mo, no? Mamaya sabihin yun, susunduin mo siya tapos ibang babae ang isasakay mo. Nako, ayoko ng issue ha. Baka mamaya may umaway pa sa akin dyan. Mahirap na, no? Damay na naman tong trabaho ko. Baka matanggal na talaga ako ng tuluyan, no? Hindi naman ako nagsasakay ng ibang babae sa motor ko. Sabi nga nila, sirain daw ang motor kapag nagsasakay ng ibang babae. Alam mo naman na love ko tong motor ko. Ayokong masira. Tara na. Ayan na, lumalabas na sila. Ang dami mong kalaban sa taxi. Dito sa akin, wala. Para kang tangha. Ayaw mo yun? Ililibre ka pa ng kape ng Grab driver mo. Natawa na lang si Casey. Noong una, alanganin pa siyang sumama kay Stephen. Pero kalaunan ay nakumbinsi pa rin siya ng binata. Naging maayos silang dalawa. Para silang magkaibigan na wala pa ring opisyal na relasyon. Isang beses pa, nakita ni Casey si Stephen na may kasamang babae. Hindi niya ito kilala. Hindi niya alam kung bagong nobya ng dating kasintahan o kamag-anak. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib pero hinayaan niya lang. Wala naman silang relasyon na dalawa, kaya wala siyang karapatan na magselos. Nung kinagabihan nun, nagkita silang dalawa. Pero gusto nang linawin ni Casey ang lahat. Ayaw na niyang nagkikita sila palagi pero walang malinaw na dahilan kung bakit o kung ano ba ang tunay na estado nilang dalawa. Bale, pwede naman na ito na yung huling beses nating magkikita, no? Para maging tahimik tayong dalawa. Magpapagaling pa kasi ako eh. Tapos ikaw, bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Siguro wala naman tong issue sa atin. Pinsan ko yung kasama ko kanina na nakita mo. Kapatid yun ni Kuya Lucas. Na-meet mo na yun si Kuya. Nice. Okay lang kahit na sino pa yun, ano? Wala naman na sa akin yun. Tsaka wala naman na tayo. Ang focus ko na lang ngayon talaga itong pagpapagaling ko. Alam mo na, namamaga ang mukha ko. Parang namamanas. Ang pangit ko na. Sino naman nagsabi sa'yo na pangit ka? Sobrang ganda mo nga sa paningin ko. Hay nako, wag mo akong binobola dyan. Karma ko na rin to talaga. Hayaan mo na lang ako.
Paano ka magiging masaya kung nakadikit ka sa akin, di ba? Baka isipin nila na GF mo ko. Ano sasabihin nila? Ang pangit ng jowa mo? Tuntukin ko sila kapag sinabi nilang pangit ang magiging asawa ko. Ano yan? Bakit naglalabas ka ng singsing? Baka pwedeng ituloy na natin tong pagpapakasal natin. Baliw ka ba? Bakit? Hindi ba pwede na kapag naghiwalay tapos nagkabalikan, sa kasalan na agad? Wala naman sigurong rules na kapag nag-break tapos nagkabalikan, hindi muna pwede magyaya ng kasal. Paano kung selosa pa rin ako? Kahit pa maging ipis ka, mahal kita. Kahit ma-reincarnate ka bilang daga, mamahalin pa rin kita. Hindi yan ang tanong ko. Kaya nga papakasalan na kita para hindi ka na magselos. Ramdam ko naman na binabago mo na ang sarili mo eh. Gusto kong kasama pa rin kita para hindi mo maisip na nag-iisa ka lang. Ganun kita kamahal, kaya hindi ka na dapat nagsiselos. Naiinis ako sa'yo. Parang ano talaga dyan. Kainis ka. Nagtawanan muna silang dalawa bago tinanggap ni Casey ang alok na kasal ni Stephen. Yon ang naging bagong simula ng kanilang relasyon. Habang tumatagal sila, nakikita ang pagbabago kay Casey. Hindi niya naiiwasan minsan ang magselos pero hindi na siya katulad noon. Hinahayaan na niyang magkaroon ng buhay ang kanyang nobyo na labas sa kanilang relasyon. Naging bukas na rin siya para makilala ang mga kaibigan ni Stephen at ilan sa kapamilya nito. Natanggap na rin niyang sa ganoong paraan magiging malusog ang kanilang pagmamahalan. Nung naikasal sila, kakaunti na lang ang pamamanas ng mukha ni Casey. Mabuti na lang din at bumalik ang kanyang itsura bago siya nabuntis. Naging ninang din ang anak nila si Ellen na nakasundo na rin ni Casey. Ang daming bagay na natutunan ni Casey sa pagkakaroon ng ugali niyang pagiging selosa. Kung hindi niya napagtanto yun at hindi binago ang kanyang sarili, iniisip niya na baka magiging mag-isa na lang siya sa buhay at hindi siya magkakaroon ng pamilya na meron siya ngayon. Ang pagiging selosa ay normal, lalo na kung ayaw mo talagang mawala ang isang tao sa'yo. Normal itong emosyon na nagmumula sa takot. Pero ang pakiramdam ng selos dapat ay hindi hinahayaang manguna sa inyong emosyon, lalo na sa mga desisyon. May hangganan din ang emosyon na ito. Kapag ang selos ay nauuwi sa pagbabantay, paghihigpit at paulit-ulit na pagdududa, doon ito nagiging mapanira. Hindi nito pinapatibay ang relasyon. Bagkus ay unti-unti nitong sinisira ang tiwala na siyang pundasyon ng pagmamahalan. Huwag mong iparamdam sa taong mahal mo na kasalanan lahat ang ikinikilos niya. Hindi rin patas na gawing sukatan ng pagmamahalan ang selos. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging nangangailangan ng patunay, paliwanag o depensa. Ito ay marunong magtiwala kahit may takot, marunong magbigay ng espasyo kahit may pangamba. Sapagkat ang pag-ibig na may tiwala ay nagbibigay ng kapanatagan, hindi kaba. Tandaan na lamang na ang pag-ibig ay hindi pag-aari. Ito ay pagpili araw-araw at ang pagpiling yon ay mas tumitibay kapag may tiwala, respeto at pag-unawa. Dahil ang taong pinipilit manatili ay maaaring manatili sa katawan pero ang puso niya ay unti-unting lumalayo. Huwag pairalin ang pagseselos, nakakaapekto ito sa kapareha. Dahil mahal nyo man ang isa't isa, kailangan nyo pa ring magkaroon ng sariling buhay, kapiling ang iba ninyong mahal sa buhay. Naway maunawaan na ang pag-ibig na malaya ay ang pag-ibig na tumatagal. Hindi naman talaga maiiwasan ang selos, mga apo. Minsan kahit hindi sa kapareha, kahit pa sa kaibigan o sa kapamilya ay may selosan. Pero kapag laging pinapairal ang selos, nakakasira talaga ito ng relasyon. Kayo ba, mga apo?
Nagkaroon na ba kayo ng kapareha na seloso o selosa? O kayo mismo ang madalas na magselos? Kung kayo ay may kwento at opinyon, maaari nyo yang ibahagi sa amin. Naway may magandang aral kayong napulot sa ating bagong kwento. Ako ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.